Ngayon ay may isang espesyal na kwento tungkol sa pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng sakuna, lalo na kapag may lindol. Minsan, dumarating ang mga pagsubok sa ating buhay, katulad ng lindol, bagyo o iba pang unos na nakakatakot at nakakagulat. Pero kapag ang ating puso ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng pananampalataya, hindi tayo basta-basta matitinag. Sabi sa Mateo 7:24-25, ang taong nakikinig at sumusunod sa mga salita ni Jesus ay tulad ng matalinong nagtayo ng bahay sa bato, matatag at hindi guguho kahit dumating ang ulan at malakas na hangin. Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng bundok, nakatira si Lila kasama ang kanyang mga magulang. Ang kanilang bahay ay gawa sa bato at kahoy at itinayo sa matibay na lupa. Sa paligid ay may mga puno ng mangga at papaya at isang maliit na hardin na inaalagaan ni Lila tuwing umaga. Mahilig siyang magdasal bago maglaro at gabi-gabi ay nagsasama silang mag-anak upang magpasalamat sa Diyos sa kanilang mga biyaya. Isang araw, habang maliwanag ang langit, biglang dumilim ang paligid. Naging kakaiba ang katahimikan ng hangin at sumunod ang malakas na ugong. Sa ilang sandali, tumanig ang lupa. Umuga ang mga puno, nag-ingay ang bubong at nabasag ang ilang pinggan. Ang mga tao sa baryo ay nataranta at natakot. Ngunit si Lila ay nanatiling kalmado. Naalala niya ang turo ng kanyang mga magulang na sa oras ng panganib, dapat munang manalangin at naglilinis sa bakuran. May natagpuan si Lila na lumang notebook na natabunan ng mga dahon. Nang buksan niya ito, nabasa niyang ito ay pag-aari ng kanyang yumaong lolo. Nakasaad dito ang mga kwento ng mga sakunang naranasan ng kanilang baryo noong araw at kung paano sila naligtas sa tulong ng Diyos. Sa bawat pahina, nabanggit kung gaano kahalaga ang pagtutulungan, pananalangin at pagkakaroon ng matibay na pananampalataya. Habang binabasa ni Lila ang notebook, naunawaan niya na ang kanilang pamilya ay matagal nang ginagabayan ng Diyos sa bawat pagsubok. Ilang araw ang lumipas at muling yumanig ang lupa. Mas malakas ito kaysa sa unang lindol at maraming tao ang muling natakot. Ngunit ngayon, alam na ni Lila kung ano ang dapat gawin. Tinawag niya ang kanyang pamilya at kapitbahay upang magdasal. Habang patuloy ang pagyanig, naramdaman nilang parang may mainit na liwanag na bumabalot sa kanila. Sa gitna ng takot, naroon ang kapayapaan ng Diyos. Nang tumigil ang pagyanig, sabay-sabay silang nagpasalamat sa Panginoon dahil ligtas silang lahat. Matapos ang lindol, nagpasya ang mga tao sa baryo na magtulungan sa muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan. Sama-sama silang nagtanim ng mga puno, naglinis ng kalsada, at nagtayo ng mga bahay na mas matibay kaysa dati. Pinangalanan nila ang kanilang lugar na Baryo Matatag bilang paalala ng kanilang pananampalataya at pagkakaisa. Natutunan ni Lila na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tibay ng mga dingding o sahig ng bahay, kundi sa tibay ng puso na nagtitiwala sa Diyos. Ang lindol ay dumaan, ngunit ang aral na iniwan nito ay mananatili magpakailanman. Ang puso na itinayo sa pananampalataya ay hindi matitinag, at ang buhay na itinalaga sa kabutihan at pagtutulungan ay laging pinagpapala ng Diyos. Mga bata, ano kaya ang unang dapat natin gawin kapag natatakot tayo sa lindol o sa anumang sakuna? Paano kaya natin mapapanatili ang ating pananampalataya kahit natatakot tayo? At handa ba tayong tumulong sa iba tulad ni Lila kapag may nangangailangan? Ngayon, magdasal tayo. Panginoon, salamat po sa aming buhay, sa aming pamilya, at sa kaligtasang ibinibigay ninyo sa amin araw-araw. Turuan niyo po kaming maging matatag sa aming pananampalataya kahit anong unos o sakuna ang dumating. Huwag niyo pong hayaan na matalo kami ng takot, kundi bigyan ninyo kami ng tapang at tiwala sa inyo.
tulungan niyo rin po kaming maging mabait at matulungin sa aming kapwa. Amen. Mga bata, natutunan natin sa kwento ni Lila na hindi natin kayang pigilan ang lindol o ang mga sakuna. Pero kaya nating piliin na magtiwala sa Diyos. Hanggang sa muli, paalam!